Hello po sa inyo guys. Ito po ay Suzuki X4 2-stroke. At ang gagawin po natin dito sa X4 na to ay i-overhaul natin. Dahil maingay ang kanyang andar at may kumakagarkar sa loob ng kanyang makina, at alamin natin kung ano yung kumakagarkar at maingay dito. Siyempre guys, ang gagawin natin dito, ibababa natin to sa body. At ito nga pala guys, ang kanyang drain plug. May kinalaman po yung drain plug niya sa pagkambyo ng motor. Pag suko na po itong bulitas na to, or spring, nagahap ang kambyo ng X4. Yan guys, natanggalan natin yung langis sa ilalim. At tatanggalin nyo rin dito tambutso, carburetor, air cleaner, sprocket, shoutout nga pala po sa pinsan kong mekaniko din ng pahinga ng Candelaria, Gerald Pamanano, shoutout sa iyo. At shoutout sa iyo, Muy ng Candelaria ng Palapahan, shoutout sa iyo. Jepoy Tiglao, shoutout. At yan guys, nakababa na po sa body. Bago nyo po guys kalasin dito ang block, kalasin nyo muna ang magneto. Kaya po una ang kinakalas dito ay magneto pag tayo nag-overhaul. Kasi guys, pag tinanggal nyo agad ang block at umikot ito at mababasag yung piston natin pag nagkalas tayo ng pinular natin itong magneto. Kaya unahin muna natin itong magneto. Yan guys, yan yung kanyang primary at light coil. Tanggalin nyo din yung plate. At saka nyo kalasin ang block. Bagong palit din nga pala to guys ng mayari ng block, pero maingay pa rin. Kalasin nyo lang yung lock ng piston. At yan guys, yan yung pinaka-araw ng piston. At ito yung butas niya. Kailangan dito lagi ito sa may air cleaner. At kakaiba nga pala siya guys. Hindi siya kagaya ng mga 4-stroke. Meron siyang pin bearing. Ang mga dito tipo ay may pin bearing. Yan guys, nakalasan natin ang magneto, block. Ngayon naman nakakalasin nyo dito, kicker. Dito naman tayo sa clutch sides. Yan guys, may kakalasin nyo itong mga flower type. Kailangan nyo gumamit dito ng impact drive. Ngayon po guys, nakakamiss pong mag-back ngayon ng mga 2-stroke. Kalimitan po kasi dito, ang nagagawa natin ay puro 4-stroke. Pero guys, alam nyo po ba na dito ako nagsimula sa 2-stroke. Bali, 15 years na po ako nagagawa guys. Ang mga motor pa po dati ay puro Di Platino. At ang 4-stroke lang nung una ay Honda TMX 155. Bago pa po ako nagagawa nun, lumabas na po ang Badja na 4-stroke. At yun, nagsunod-sunod na po yung puro 4-stroke na motor natin. Yan guys, kalasin nyo yung cover ng clutch side. At ang clutch side po nito guys
Ang pressure plate po ng X4 ay dilak. Siya po ay dikawit. Hinihila po ito, kailangan nyo po dito magawa ng rayos ng bike. Kung wala po kayong panghila, ito po guys ang sekreto nito. Ang panghila ko pong ginawa ay rayos lang po ito ng bike na binayot ko para mahila natin ang spring. Hilahin nyo lang po yung spring at saka nyo tanggalin yung lock. Ito ay may 7 lock. Tatanggalin nyo po yun, yung 7 yun. At huwag nyo pong iwawala yan. At kung mawala man guys yan, may paraan po tayo dyan. Pwede po yung pako na D1. Pwede po yun. Putulin nyo lang yun. Pag nakalas nyo na po yan, lahat ng mga nakasabat, tanggalin nyo yung pressure plate. Yan. Yan guys, makikita nyo po dito sa tuser, meron siya ditong bearing. Yan po yung tamang kabit niya guys. At ito po yung clutch sub niya guys. Yan, tanggalin yung cross lining at mga pressure plate. At sa tornilyo or sa nut ng ating clutch hub, tatanggalin nyo yung pinaka-lock. Ang size nga pala ng ating clutch hub na nut nito ay 22 socket. Yan guys, may washer siya dito na yan guys, may washer siya sa clutch housing sa pagitan ng clutch hub. Pagkatanggal nyo na guys yun, tanggalin nyo ang clutch housing. At ito po yung matibay po itong X4 nito guys, kasi spring type po ito. Dalawa po ang klase natin dito ng X4. Isa pong damper at isang spring type. At kalasin natin ng pinion. May nut din, meron din siya ditong nut. Ang nut niya dito ay 22 socket din. At tanggalin nyo tong pinion gear. At may kunya ito sa pinion gear. Susunod po natin dito ay itong mga screw ng rotary valve. Ang dalawa po dito ay flathead. Kailangan din natin gumamit dito ng impact drive. Huwag po kayo magsisisil dito guys ng mga tornilyo dito sa rotary valve. Kalimitan po pag sinisil nyo po ito, nagkakrak po yung rotary valve. Nagkakrak po yung rotary valve na yan. Kailangan po magdilensya po tayo ng impact drive para makalas nyo ng maganda ang ating mga tornilyo. At ito guys, ito ang sualan niya para makalas natin ang rotary valve. Ito pinakailalim nito. Yan guys, lalagyan natin ng screwdriver dyan para matanggal natin yung rotary valve. Yan guys, susualin nyo lang siya ng pababa, matatanggal na yan. Yan guys, nakalas na natin yung rotary valve. Ito po guys, rotary valve na timing na po ito. May timing po ito. At ituturo ko po sa inyo ang timing ng rotary valve natin. At kakalasin nyo rin to.
Yan guys, kakalasin natin tong gasket na to. Yan guys, nauga na yung kanyang bearing. Kaya po kumakagarkar ang ating clutch housing. Yun po yung kumakagarkar dito guys, clutch housing. Kasi tumatagilid. Sumasalyada na po yung magneto natin dito. At sumasala na siya. Diyan guys, ang ating oil pump. Nakaganyan siya guys, nakalock. And ito yung dulo ng oil pump. At susunod natin dito guys ay circlip lock. Tawag dito ay idle gear. Idle gear. And kicker ratchet gear. Tanggalin nyo lang at may washer lang sa ibabaw. Ito nga pala kicker na ito guys. Itong natitira ditong kicker, hindi nyo na po ito kakalasin. Ang kakalasin nyo lang guys dito ay kambyo. And guys, kalasin nyo lang shafting ng kambyo. Yan. Mamaya na natin natama guys yan. Yan guys, para hindi na tayo magkalas nito guys. Ang gagawin nyo para hindi manlagas to, malimitan po pagka hindi nyo po ikinabit dito yung drain plug. Manlalagas po itong ating shifting drum or shifting ng ating kambyo. Ibalik nyo po yung drain plug at hindi na po ito manlalagas. Kasi po itong drain plug pong ito ay may kinalaman po sa pagkambyo ng motor nito. Yun po ay nagpapakaltis po ng ating kambyo para tumigas yung kambyo. Yan guys, dito naman tayo sa gitna. Kalasin nyo lang yung mga tornilyo ng gitna. Puro flower type lang naman siya lahat. Gumamit din kayo dito ng impact drive. Nakakamiss talaga guys ang magawa ng 2-stroke. Napakatibay po kasi ng 2-stroke. Bago po masira ito, aabutin talaga ng ilang taon po guys bago masira ang 2-stroke. Diyan guys, nakalas na natin lahat ng flower type na tornilyo. Ilagay nyo yung nut ng engine. I-thread nyo ito at saka nyo paluin ng dahan-dahan lang. At kusa naman itong matatanggal. Diyan guys, saka nyo tanggalin yung nut. Hindi ko mapapalik yan. Yun. Akala ko. At may busing to sa sprocket. Tanggalin nyo yung mga shifting cam at gear. Para malinis natin ang makina. Yan guys, chinek ko lahat ng mga gear. Wala naman sira siya dito. Okay naman lahat. Pero hindi pa po ito yung ating hinahanap na sira guys. Sa tingin ko po dito ay connecting rod guys. At may washer po to sa shifting drum. At iingatan nyo rin po itong neutral light. Ito po ay tumatama po sa neutral light indicator. At nagana pa po itong neutral light indicator niya. At tanggalin nyo ang sigunyal. At yan guys, nakita ko, luwag na rin yung kanyang lalagyan ng bearing.
Yan guys. Kaya kumakagarkar guys, dahil natagilid itong clutch housing. Gawa ng sigunyal. At yan guys, ipapapress muna natin itong sigunyal. Papalitan natin to ng connecting rod. At hanggang dito na lang tayo guys. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng aking video. Abangan nyo na lang po itong part 2 guys. Part 1 muna po ito. At lilinisin muna po natin itong makina niya. At napakadumi po nito. At yan guys, yan yung kanya mga pyesa.